Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Masang Pilipino. Title, Palasyo, wag ipahid kay Marcos ang korupsyon ni Duterte. Grabe, no? Sinagot ng Palasyo ang pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos nitong batikusin ang umano'y magiging legasiya ng Pangulo. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Representative Duterte, "Your legacy is your corruption, your weakness, your inability to address the simplest of problems of every Filipino." Wow! Grabe, sakit naman noon. Swak na swak. Corruption, weakness, and inability to address the simplest need of every Filipino. Ito kasing Pangulo natin, laki sa layaw. O di ba may kanta, laki sa layaw, Jeprox. Laki sa layaw, Jeprox. Bakit yung sinabi ni Senator Amy, itong parang Semana Santa message niya na, patawad po, tatay, sabi niya, kinakausap niya ang Pangulong Marcos Sr. I failed, hindi ko nabantayan si Bongbong. Kasi daw, nung mula pagkabata ni Bongbong hanggang bago mamatay ang Pangulong Marcos Jr., palagi daw habilin, pinagbibilin ng Marcos Sr. na bantayan niyo si Bongbong. Bantayan ninyo. So, naipaisip ako, bakit ganun ang ano? Maalala ko tuloy yung isang eksena sa Made in Malacanang, yung pelikula ni Direk Daryl Yap. May eksena doon na nagagalit si Marcos Sr. What do you know? Ano ba? Puros kalakwatsa, something like that. Parang negative ang dating. Hindi magandang dating sa akin no, na parang pinapalabas nila na happy-go-lucky si Bongbong, gano'n. Nung una idol ko pa siya. Now, ngayon ko na-realize, ngayong nagpresidente na siya, ngayong nagkagulo-gulo na ang bansa, yung mga revelation ni BP Sara na tamad yan, hindi nagtratrabaho, hindi makadecide, hindi maawain, gano'n. So, ito opinion ko lang bakit yung amahan na Marcos Sr. palagi niyang sinasabi sa kay Amy ba o kay FL Lisa na bantayan niyo si Bongbong, alagaan niyo. Carefree siya Walang ano sa buhay. Kaya hindi siya makarelate sa hirap. Hindi niya naranasang magutom. Ano yung sabi ni BP Sara? Kampanyahan. Nung kampanya before 2022 election, may mga lumalapit, humingi ng tulong, ayaw niyang pagbigyan. Ayaw talaga, as in ayaw. Kaya lang, mayroong isang nakalusot na ginang ba yun? Pag kamay na ganyan, nailagay papel. Nandun na sa kamay ni PBBM. Wala na siyang magawa. Nung nakita ni BP Sara humihingi ng tulong, ayaw aksyonan ni BBM noon. Kaya sabi ni BP Sara, akin na lang yan, ako nang mag-aksyon. Sige, bahala ka na. Ganun. Sabi ko, ganito pala yung presidenteng ibinuto. Ayaw niyang tumulong. Kasi nga, hindi niya naranasan naghirap. Kasi kung naranasan mong maghirap, talagang may simpatya ka, you can relate sa mga naghirap. Ako, naranasan kong naghirap. Kaya ito, you can, hindi mo nga matugunan ang simplest need ng every Filipino. Tapos ipagmayabang pa niya na may legacy na gusto kong iwanan after the end of my term. Walang magugutom na Pilipino.
Ang sarap pakinggan nung bagong upo niya. But, real talk lang, kaya ba niya with this kind of corruption, with these problems besetting this country, kaya ba yung kanyang legacy na walang magugutom pag alis niya? Dumarami ang gutom. Kaya I agree dito kay Congressman na ang legasiya ng Marcos Jr. administration is corruption. His weakness as a leader at hindi niya kayang tugunan yung simple needs. Bigas nga lang eh. Pag mayabang niya, 20 pesos per kilong bigas. Mamaya, pag mayabang nila na meron na daw, kailang saka lang makabili ng 20 pesos kung magkaroon ng lindol sa kuna at iba. O ngayon, nagka-oil crisis, mamimigay ng bigas. Tapos 6 years, mamimigay tayo ng 10 kilos of rice per year in 6 years. May extension ng kanyang term. 2 years na lang kayo sa palasyo. Ito, tuloy ko lang. Bilang tugon, nakiusap si Palace Press Officer Claire Castro sa kongresista na huwag umanong ipahid kay Pangulong Marcos ang korupsyon na nangyari noong nakaraang administrasyon. Ito ang sabi ni Ante, huwag ipahid kay Pangulong Marcos ang korupsyon na ginawa mismo ni FPRRD. Auntie Claire, huwag nyong, hindi kami 8-8. Alam namin anong nangyari. The worst corruption in history, panahon ni Marcos Jr. Anong sinasabi nyong ipahid? Kayo ang may tatak. Pinaka-worst corruption sa history. Anong sabi nyong pahid-pahid? Tignan natin ang reaksyon ng taong bayan, ha? 4,400 ang nag-react. 3,500 ang tumatawa, 619 ang galit, 272 lang ang nag-like. Auntie Claire, halos 1% lang ang naniniwala sa inyo. Ang 99% tinatawanan kayo. Kasi alam ng taong bayan, ang pinakakurakot na gobyerno sa kasaysayan ng Pilipinas ay ang Marcos Jr. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Ani ang natagaan namo og yero, so mag-atop na ni siya karon. So muna ni ang iyang gipatindog nga balay. O karon naman nagyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. Salamat sa Ginoo sa nagtabang sa sin nga nakabalay na gid ko karon. Oo. Una-una nakigpuyo ra gid ko sa akong ugangan ug karon nakabalay na gid ko. Oo, so pila ka buok imong anak?
isa pa mo anak. Isa pa. Oh. Oo, so salamat kaayo.